Sa pag-alis sa bansa ni Alice Guo at update sa mga kaso nito at iba pang iligal na pogo, ating tatalakayin kasama si Dr. Winston John Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dr. Casio, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, mga taga-subaybay na rin po. Una po sa lahat, inyo pong kinumpirma na nakalabas na nga sa bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, at sa inyong investigasyon, kailan pa po ito nakalabas ng bansa exactly at nasaang bansa na po siya ngayon? Nung nagsagawa po nung privilege speech ang butihing senador nung nakarang araw, agad po ako nakipag-ugnayan doon sa ating mga foreign counterparts, and I was able to get information na dumaan nga po ang isang nagangalang Alice Real Guo with the same Philippine passport doon sa Malaysia, sa Kuala Lumpur noong July 18. Allegedly, siya ay dumating galing Denpasar sa Bali. July 17 po siya lumipad galing Denpasar, mga madaling araw ng early morning of 18 nakarating ng Kuala Lumpur. Ang isa pang tanong ninyo kung nasaan po siya ngayon, she was able to leave Singapore noong August 18 papuntang Batam, Indonesia. So as of kaninang umaga, nakipag-ugnayan kami sa mga counterparts natin sa Indonesia, apparently nandun pa po siya. So the other question you asked was, kailan po siya umalis ng Pilipinas? Unfortunately, she does not appear in any commercial flight records. Wala rin po kaming nakitang immigration records. So it's beginning to look like, ma'am, that an ASEC na umalis po siya ng Pilipinas illegally. Kasi hindi ho talaga siya malocate doon sa ating mga commercial flight records and immigration records. So Dr. Castro, posible pong via private plane or nag-backdoor through Mindanao exit si Alice Guo? It's beginning to appear like that, ASEC. So tatlo ang tinitingnan naming mga locations, no, iniimbestigahan po namin. We're trying to get as many details as we could given the situation. Three possible exits. One in the northernmost tip of Luzon, another in the westernmost tip of Luzon, and the last is in the Mindanao backdoor exit. So, given the limited information we have, ASEC, and talagang nahirapan po kami. We were caught off guard. So, obviously, somebody dropped the ball. So, kinakailangan po talaga yung masusing investigasyon dito. Pero wala naman po kasi siya, no, Dr. Casio, na whole departure order. So kumbaga, lookout bulletin lang po yan. Opo, totoo po yun. Kaya lang yung ILBO, that triggers a reportorial mechanism. So wala hong nag-report ho kasi. So obviously, hindi siya dumaan dito sa ating mga immigration areas, no, airports, seaports. But he got out somewhere, somehow. So, dapat meron pa rin hong nag-trigger na government agency to conduct the report. So, kung yan man po ay dumaan via private plane, dapat po yung ating mga air transportation regulatory offices, dapat po nakapag-trigger ng report po yan. Ngayon, kung dumaan man po yan via mga maritime vessels natin, dapat din ho merong na-trigger din po na reportorial mechanism doon sa mga maritime regulatory agencies natin. So, somewhere along the line, meron ho talagang nagpabaya rito. So, it may be a matter of may tumulong or may nagpabaya. Dr. Casio, nabanggit niyo na rin po yung ibang agencies, no? Nakipag-ugnayan na po ba kayo sa ibang ahensya tungkol dito? At ano naman po yung naging tugon nila matapos malaman na nakalabas na ng bansa si dating Mayor Guo na hindi dumadaan sa ating immigration authorities? Kasalukuyan po nagsasagawa ng investigasyon, so it will be early to disclose, ASEC, yung ilang mga details na ating mga nakukuha. Pero as of kaninang umaga, the several agencies within our task group have been conducting the investigation, asking different agencies and getting as many leads as we can. So it's still too early to tell
to disclose, but in the next few days, we'd have to come up with a definite and a concrete answer as to how she was able to get out of the country. Otherwise, we'd be the laughing stock of our ASEAN neighbors po dito. At dahil nga po nakalabas na si Alice Guo, Mayor Alice Guo sa bansa, at kung sakali na hindi na po ito bumalik sa Pilipinas, ano po ang gagawin ninyo at ano po ang magiging implikasyon nito sa mga kasong isinampa laban sa kanya? Kahapon po, our chairman, the chairman of the Presidential Anti-Organized Crime Commission happens to be the executive secretary also, Lucas P. Bersamin. He already sent out a memorandum to the Secretary of Justice and the Secretary of Foreign Affairs to be able to commence the proceedings to cancel the passports of the Guo siblings and Miss Cassie Leong for employing fraud to be able to get their certificates of live birth. So kapag nakansela na po ang mga pasaporte ng mga ito, the primary requirement of travel, which will be the passport, would be lost to them. Pag nagkaganon na po, magti-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them and take them to transfer them to the Philippines. So we're going through that procedure na po as of now. Dr. Casio, sa kasalukuyan po, ano yung magiging susunod na hakbang ninyo tungkol sa kaso ni Alice Guo at kumusta po yung kooperasyon ng mga abogado niya ngayon? Well, with regards to the cases of Alice Guo, ongoing na po yung let me take that back. Wala pa pong resolution ng qualified trafficking in persons case niya before the DOJ panel. So we're expecting the DOJ panel in a week or two, or probably by early next month, to be able to come up with a resolution. Pag meron na po noon, magkakaroon na po nung arrest warrant. If that happens, that will be another triggering mechanism para po makuha natin yung tinatawag na international arrest warrant or red notice galing sa Interpol. Now, ASEC, there are also, ASEC and Ma'am Nina, there are other cases that are waiting to be filed against the dismissed Mayor Guo Waping, no? So in the next few weeks lalabas din po 'yon. Marami na ho kasing kaso. Lumabas na yung tax evasion, lumabas na yung qualified trafficking in person. So meron din kaso sa ombudsman. So a few more cases will be filed as we proceed, ASEC and Ma'am Nina. Meron pong tanong dito mula kay Luis Erispe ng PTV. Paano na ang kanyang counter affidavit sa DOJ sa reklamong qualified human trafficking laban po sa kanya? Well, alam niyo, yun ang isa pang iniimbestigahan namin sapagkat mariing sinasabi ni Attorney Gallica yung nag-subscribe ng kanyang counter affidavit na nag-appear personally sa kanya noong August 14, ito si Guo Waping. So, but based on the information and the verified information at that, coming from the different immigration authorities ng ating ASEAN neighbors, we don't believe it to be true. So, inaantay lang po namin yung iba pang mga verified information coming from our counterparts via our Department of Foreign Affairs and our Department of Justice. And once we get those, we would have enough to be able to file criminal charges as well against Attorney Gallica kasi lalabas doon na nagsisinungaling pa po talaga siya. Dr. Casio, may tanong din po tayo mula kay Sam Medinilla ng Business Mirror. Isusulong po ba ng pamahalaan ang extradition ni Alice Guo? Of course, opo. But one at a time po, ikansela po muna natin yung kanyang pasaporte. Pag nakansela yung pasaporte, mawala na po siya ng karapatan ng magbiyahe kung saan man. I-hold na po siya ng bansa kung saan man po siya nandoon. At kapag nagkaganoon na po, either we go through the extradition process, pero yung extradition process can only be triggered, ASEC, kapag
yung bansang kinalalagyan niya ay meron tayong extradition treaty. Pero kahit wala ho tayo ng extradition treaty, nandyan po naman po yung Interpol notice, yung tinatawag nating red notice nga po, international arrest warrant. So there are many legal avenues available to the Philippine government to make sure that she would be able to account for her crimes in the country, ASEC and Ma'am Nina. Sa ibang usapin naman po, no, sir, kumusta na ang mga operasyon ngayon ng mga POGO matapos i-ban ang mga ito mula sa pinakahuling zona ni Pangulong Marcos Jr.? Yung mga ahensya pa ng gobyerno, katulad ng NBI, ay nagsagawa ng ilang mga raids nitong mga nakaraang mga linggo. 2 o 3 ho siguro yung raids na nagawa po nila na. Ito namang CIDG ay nakapagawa rin po ng 2 raids, kung di ako nagkakamali. So, meron ng 5 ikinasang raids ang NBI at saka yung PNP. Inaantay na lang po natin ang magiging report po nila tungkol doon sa mga raids na isinagawa nila. At kung may naisampa silang mga kaso at meron silang naisagawang mga deportation procedures. Kami naman po sa komisyon, kami ngayon ay may task group ho kasi kami. So, PAOK, Immigration, Department of Justice, AMLAC, PNP, NBI, ganyan. Meron ho kaming task group na ibuo bago pa po yung bago pa maglabas ng direktiba, ng Presidential Directive to ban. So meron kaming 2 na binubuong malalaking operasyon sa susunod na mga linggo. Malalaki po kasi ito kaya we're going through the necessary legal procedure para ho katulad ng mga nakaraan natin mga operations, talagang ma-neutralize po natin. Hindi lang basta operation na mabulabog natin, kundi we're able to get them, file charges, deport, and forfeit their properties. Dr. Casio, sa inyong monitoring po ba, ilang mga POGO hubs pa ang nag-ooperate sa ngayon? At may mga POGO foreign employees na po bang nag-voluntary exit ng Pilipinas? ASEC, with regards to the last question, yes, affirmative po yan. Ayon sa pagkikipag-ugnayan ng mga foreign embassies, humahaba na po yung mga pila ng kumukuhang mga travel documents ng kanilang mga nationals na dating nagtatrabaho sa mga POGO. So, a good number are voluntarily leaving the country. Nakikita po namin yan sa mga monitoring sa social media and our other assets, human assets. Also, with regards to nagsasarang mga POGOs, yes, especially the legal ones, ASEC, Ma'am Nina, they're winding down their operations and a good number of them may be leaving the country even before the December 31 deadline. The real problem that we have at this point are the illegal POGOs, the illegal ones. Sila naman talaga ang problema noon pa. No? So, medyo marami pa pong nag-ooperate. May mga guerrilla operations po sila. So, that's the one that's causing us the biggest headaches at this point. Kaya, tuloy-tuloy pa po ang aming monitoring para makapag-file kami ng mga warrants to operate against them. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sir. We'd like to seek the help of our countrymen, no, and the other law enforcement agencies and other agencies of government kasi maigting po ang panawagan ng presidente na tuluyan na pong ipaalis at iba ng mga ito sapagkat a good number of them have become conduits of transnational organized crime. Kaya papasalamat po tayo sa presidente sapagkat naging firm at saka decisive yung kanyang aksyon laban dito. So, sa mga kababayan natin, kapag may nakikita ko tayo mga red flags dyan sa inyong mga communities, condominium units, mga apartment complexes, please, ipagbigay alam po ninyo, hindi lamang sa komisyon, maging sa PNP, NBI, and the like. Kung sa komisyon naman po, we are available via Facebook. Just search Presidential Anti-Organized Crime Commission at sinasagot ko namin yan during office hours even up until 10 p.m. Ngayon, sa mga LGUs naman po, tingnan po natin yung mga nabigyan natin ng mga business permit sa inyong mga jurisdictions. Baka meron hong mga nagpanggap doon, nagtago bilang mga BPOs, pero sa totoo lang sila naman po talaga ay mga illegal na mga offshore gaming operations. Nang sa gayon ay masawata rin po natin.
tulong-tulong po tayo rito para sa bagong Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Winston John Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.